sabi ni dating senador, Senate President na si Franklin Drilon, boy pa pala to siya. Sorry. Anything can happen. Sabi po ni Franklin Drilon, may chance daw. Sabi niya, may chance daw si VP Sara na makakuha ng acquittal sa Senado kesa sa House of Representatives. Sabi niya, sabi po niya, ito, totoo po ito, sabi po niya, Sara Duterte would only need 9 senators to vote in her favor. However, sabi niya, paalala niya, he said the outcome could change if more damning evidence emerged that could strengthen the case against her. Alam po natin may mga Duterte block doon sa Senate. Kailangan po 24 po sila ng mga senador. To convict Sara Duterte at ma-impeach siya, kailangan po 16 votes. Pero kung ma-acquit siya, kailangan lang po, yan sinasabi po ni Franklin Drilon, 9. So ilan na ba? I-count natin ilan na ba yung Duterte black senators doon sa Senado. Unang-una, si Bongo. Pangalawa, yung absent lagi na si Bato de la Rosa, hindi pwede mag-vote in absentia ha. So hindi dapat pumasok kung may impeachment trial na at magbobotohan na, dapat po mag-present si Bato de la Rosa, pero malabo po 'yun kasi alam niyo na hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Sino pa? Robin Padilla, yung nagsabi na kahit sunugin siya ay mangangamoy siyang Duterte. O tatlo. Sino pa? Si Alan Peter Cayetano. Sa yon. Si Marcoleta. Marcoleta, 5. Si Manang Aimee Duterte, 6. Sino pa ba? Pwede si Cheese Escudero. 7 na. Sino pa ba? Ewan ko si Jinggoy. Hindi ko alam si Jinggoy. Si Cheese, malamang makasuhan. Si Jinggoy, malamang makasuhan. Si Villanueva, Joel Villanueva, so 9. Meron pa yung mga Bilyar. 2 magkapatid. Meron pa si Pia Cayetano. Kasi usually, pag yung ginagawa ng kapatid, ganun yung ginagawa ng ate niya eh. Diba? So, yun. Kaya gustong-gusto po ni Vice President Sara Duterte this time, sa Senado yung impeachment trial kasi alam niya madami siya doon na mga madaming humahalik sa puwitan niya. At puwitan ng ama niya. Meron siyang numero doon. Pero yun nga, nire-remind din tayo ni Franklin Drilon, ang publiko, na kung makita pa po ng publiko yung mga ebidensya at hindi maipaglaban ng maayos ng kanyang mga abogado, si Vice President Sara Duterte, at makita ng mga tao na ganun, hindi mapaliwanag maayos, hindi siya humaharap, hindi niya ma-explain yung mga aligasyon, at paano po niya dedepensahan ng kanyang mismong sarili kung siya po ay ang nag-ebidensya na siya po ay gumawa ng grave threat laban sa presidente ng Pilipinas. Paano po niya i-explain sa mga tao? Pwede siyang ma-acquit. Sige. Ang problema yung mga taong bayan na hindi makumbinsi ng maayos, hindi na nila makumbinsi ng maayos na pumanig sa kanila once makita yung mga ebidensya na hindi mapaliwanag. At kasi ayaw ipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte. Paano yan? Masisira siya. Gusto niya, ambisyon niya, gusto niya maging presidente ng Pilipinas, tapos ito may latak na ganitong klase.
whether or not she will survive the impeachment, Sara Duterte is destroyed goods. Politically, yun po yung term. Destroyed goods, wala na. Damaged goods na. Kahit makasurvive siya ng impeachment, damaged goods na po. Politically, optics ni Sara Duterte, wala na, damaged goods na. Kaya nga po pinupost nila si Mayor Baste Duterte ng Davao City na siya yung tatakbong pagka-presidente daw. My God. Na pwedeng kasuhan po rin yung kanyang kapatid dahil sa inciting to sedition. Yung kanyang kapatid na mayabang pero barbilat. Sorry barbilat. Naaliw ako kaya Direct Freddy Valera, kung nanonood kayo, every time po na sumasanggi yung usapan about kaya Baste Duterte sa kanyang page, yun, naririnig natin yung barbilat. Kasi sumasayaw din po si Direct Freddy. So yun lang yung paalala ni Franklin Drilon. Yes, we acknowledge that there might be numbers para to acquit Sara Duterte sa Senado, but that is not important at the moment. The moment kung pag pumasok na po sa impeachment trial yan, the important thing there is makita ng mga taong bayan ang ebidensya. Yun. Makita natin yung ebidensya, mapatunayan, ganun. So yun. Next, Chris. Ay nako, may panukala po yesterday, Labor Day. Ako ko sino nag-push nito. Sabi yung other charges sa kuryente pinapasalo sa pamahalaan. Wow. Dapat po ito ay ginawa na ni Senator Marcoleta Rodante. Dapat siya po ang nangunguna na gumawa ng resolusyon para sa ganitong mga klase. Di ba promise ni Rodante Marcoleta na pag siya po ay nanalo bilang senador, ay gagawa po siya ng resolusyon na ililibre po yung bayad sa kuryente to 2,000 and below. Remember pa po ninyo yon? Nare-remember po ninyo yon, yung sabi niya pag 2,000 below, libre na. Kung yung konsumo nyo sa kuryente ay hindi pumapalo 2,000 pesos and above, ililibre niya. Libre. Gagawin niyang libre. So ito na yung oportunidad. Kung gusto niya mangyari yung kanyang gusto na ilibre yung ating mga kababayan na ang na binabayad dyan sa kuryente ay below 2,000 pesos. Bago kayo mag-push ng ganitong measure, siguraduhin nyo po, merong mga mambabatas na gumagawa ng resolusyon para suriin yan dyan sa House, dyan sa Senado. Marcoleta, instead na yung anak mo doon sa House of Representatives mag-epal-epal, why not gumawa yun? Sabihan mo din yung anak mo doon sa House na gumawa ng kanyang sariling measure para dyan na malibre na nga yung 20 malibre na nga yung 2,000 pesos and below na bayad sa kuryente ng mga kababayan natin. At hindi ang gobyerno nang sasalo. Ang galing naman ninyo, no? Gusto niyo lahat saluhin. Tapos aawayin pa rin si PBBM, yung presidente. Aawayin pa rin, gagawa ng mga fake news. Ang kapal ninyo. Alam po ninyo kahapon po Labor Day. Pumunta po si PBBM sa Sarangani Province.
namigay siya po ng bigas. Kasama po si Manny Pacquiao. Labor Day po, Labor Day kahapon. Holiday po. Holiday po yesterday sa ating mga manggagawa. Pero ang pinakaunang manggagawa ng ating gobyerno na si PBBM, nandun sa Sarangani Province, nasa General Santos City kahapon, katabi ni Manny Pacquiao, nagbibigay sa ating mga kababayan ng bigas. Busy po si PBBM. Sa totoo lang, yun po yung nagtatrabaho po. Workaholic po ang presidente natin. Sa totoo lang. Lolo, meron ako dito. Wala ako niyan. Wait, saan yan? Ano yan, Chris? Oh, yan kahapon. Oh. Magkasama po si Manny Pacquiao. Silang dalawa kahapon. Grabe sila grabe si PBBM po. Siya, yung mga manggagawa, yung nandoon, nagpo-protesta doon sa Manila. Pero yung presidente natin, nagtatrabaho. Ganun siya po. Hindi ko alam kung, siguro talaga po basta yung mga pinagpala na tao na mababait, decente na tao. Kagaya na lang presidente. Alam po ninyo, marami na po okasyon ko nakita si presidente sa personal. At isa po tayong siniswerte po tayo. Isa po tayo sa mga swerte na iniimbitahan na pumunta po sa Malacanang every December. Oh. Isa lang po yung hindi ko napuntahan nung December 2023, hindi po ako nakapunta kasi nung time po na pupunta sana doon, usually December, second week of December po, yung grupo namin. Kasi grupo-grupo po yan sa Malacanang kasi may schedule po rin si PBBM. Yung time po na yun sana, launching po dapat yon ng Bagong Pilipinas launching. December 2023, in time for Christmas, na na-move po yun to January 28, the following year, 24. Birthday ko din po yun sa following, nung schedule na delay, yung postponement. Noong December 2023 po, nagkasakit po, doon po sa nakaka-remember. Second week of December 2023, nagkasakit po si PBBM ng COVID. For the third time. Nagkasakit po siya ng COVID noong time na yun. At siya po ay siyempre in-isolate po siya noon, the result procedure. Kaya po hindi po ako nakapunta doon sa pagkakataon na yon. Pero yun lang po, December 2022, December 2024, December 2025, recently, yung pinaka-last na December po, nakapunta po ako. At nung last December 20, nung pumunta po ako doon, hindi lang po ako nakamaya ni PBBM ulit. May picture na po ako. Nakakuha na po ako ng selfie. Kasi ilang years na ako nagtatry na kumuha po ng selfie kasama siya, na hindi ako laging nakakasingit kasi napakahigpit po. Very, very mahigpit po yung kanyang PSG. Oh, as in, hindi lang po ninyo nakita, pero grabe po yung PSG niya, lalong-lalo pa kung madaming crowds. So, nung last December, nagkataon po talaga, nakapit po ako, hinawakan pa po niya ako sa balikat. As in, masayang-masaya po ako noon. Ang bait, hindi ko alam, yung feeling ba na alam mo, yung aura ng tao, na feeling mo, mabait talaga siya na tao. Hindi po mabigat ang kamay ni PBBM. Hindi ko nga po namalayan na hinawakan niya ako sa balikat eh. Ganun po kagaan siya. Kung makikita po niyo sa personal at makakausap niyo, makakalubilan niyo, magaan po siya. Hindi siya mabigat. Makikita naman po ninyo, mabait siya. At yung kanyang kabaitan, yun po yung nakikita natin na inaabuso.
yung kanyang kindness inaabuso po. Literal na abuso. Hindi lang sa mga dating kasamahan niya, yung mga nasa paligid niya dati, kundi na rin po yung mga kaaway niya, kagaya ng mga Duterte. Binubuli siya. Ganun. Ginagawan siya ng kwento na hindi mo makikitaan ng sintomas sa kanya. Sabihin mo addict yung presidente. Tapos, may addict ba na ganyan? Na maayos yung tindig? Masinop sa katawan, malinis sa katawan, conscious sa katawan? Hindi nga nyo yung makita ng birbeli yan eh. Hindi nyo makitaan. The president is 68 years old po, mga kaibigan. Hindi po siya 40, mukha lang siyang bata. Pero 68 years old na po yan si PBBM. Healthy po siya, conscious po yan. Hindi na po bata si PBBM, senior citizen yan. Oh. Pero akala siguro nila, bata pa, hindi na po. Oh. So yan, yung presidente po natin, kahapon na holiday, nagtratrabaho. Before pa noon, pumunta siya sa Sarangani, pumunta po siya sa isang parang job fair. Kung gusto niyo makita ng footage, na hardly minamanipulate, hardly tinatagpi-tagpi ko lang po yung kanyang mga footage kasi nga mahaba. Pumunta po kayo doon sa The Political Bandera 4.0 na page ko sa Facebook. Mag-scroll down kayo. Nandun po sa mga reels, makikita po ninyo. Yan po yung mga video na hindi niyo nakikita sa mainstream. Yung ibang mga video na nilalagay ko doon, hindi po nyo nakikita sa mainstream yun. Yung mga unguarded moments doon, hindi nyo yung makikita sa mainstream. Usually sa mainstream, maganda na yung kuha, maganda na yung mga lighting, syempre may mga sound effects na. Yung mga reels ko po doon na usually hindi ko na minamask yung audio. Kung ano lang yung nakikita mo doon, yun na yun. Yung pagdating ni PBBM sa lugar hanggang pag-alis siya sa lugar. Usually, yun po nakikita nyo sa reels ko doon sa aking page. So, yun nga. Ako, maswerte lang siguro ako na nakamit talaga ako yung presidente na hinintay ng mahabang panahon ng mga loyalista. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay third generation Marcos loyalist. So kung buhay pa po yung ama ko, na wala na po yung ama ko February 2020, year 2022. Excited po yun siya, bumoto sana ng May. Kasi alam niya si PBBM ay tatakbo na talagang presidente. Excited po siya doon, noong mga panahon na yon. Kasi hindi na po siya nakaboto kasi nga siya po ay nawala na noong February. Pero kung buhay pa po siya hanggang ngayon, sus, kung buhay pa siya nung naging presidente na talaga ang isang Marcos ulit, ay siguro magpipiesta sa bahay namin. Ganun po. Lumaki po ako na Marcos loyalist. Both magkabila po, paternal at saka maternal. Kaya ako po inisip ko noon na since nakabalik na po ang isang Marcos sa Malacanang, sana masaya na po kami, sana. At kami na lang po sana ay hihintayin hanggang matapos ang termino. Ang problema po yung hindi namin sukat akalain na yung inisip namin na tutulong sana sa kanya ng mga Duterte, kagaya ni Sara, ay hindi pala. Gusto pala agawin ang pwesto ng kapangyarihan na ibinigay lang na, 6 years lang naman yun eh. Hindi naman yan magagaya na dati ng maaabot ng 20 years. 6 years lang po yung binigay na time sa pagiging presidente ni PBBM. Hindi namin sukat akalain. Kaya nga madaming loyalista ang bumoto kay Sara. Dahil kay PBBM, is not the other way around, please.
Please, it's not the other way around. Simple math lang po ito. Hindi si Sara Duterte ang rason niyan. 32 million. Si Sara Duterte, 32.2 million. Si PBBM po ay 31.6. Around 500-600 million, 500-600,000 voters lang yung kanilang ligas. Bakit? Kasi po si Sara Duterte, kinarga din po ng mga isko. Kinarga po ng mga Manny Pacquiao. Meron po, kinarga din siya ng ibang mga Lenny. Pumoto kay Lenny. Kaya ganun. Pero ngayon, yung pinagyayabang ng mga DD shit, na 32 million na bumoto kay Sara Duterte sa pagka-vice presidente noong 2022, hindi na po mauulit yan ever. Hindi na po. Bibitaw ang mga loyalista dyan, mga Marcos loyalist, bibitaw yan. Lalong-lalo na nang sinabi niya na ipapahukay niya si Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Hindi na po mauulit. Ulitin ko hindi na mauulit yung 32 million ni Sara Duterte. Hindi. Next, Chris. Next topic. Malapit na tayo mag-isang oras pala, no? Madaldal ako ngayon eh. Nga pala ito yung nagbe-breaking news kanina. Wala ko yata. Wait ha. Kanina lang po, before ako umakyat dito, ito po ay tumambad kanina. Yung Supreme Court, binovoid po yung utos dati ni dating presidenteng Rodrigo Duterte, January 2018 pa po ito. Ano na ba ngayon? Tagal na, no? 2026. Ngayon pa po sila nagdesisyon regarding sa issue na ito. Yung kanya pong dismissal, sinasabi dito, yung pagka-dismiss po ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Nung panahon pa po ito ni dating Ombudsman Conchito Carpio Morales. Remember ba yun? Yung pagdi-dismiss daw ni dating Presidente Duterte kay Carandang dahil na-disclose ni Carandang yung alleged bank transactions ng kanyang pamilya, niya at kanyang pamilya ay in-overturn po ng Supreme Court. Hindi daw po yun dapat. Yun ay ang ginawa po ng dating presidente ng Pilipinas sa pag-aalis sa pwesto nitong si Carandang ay unconstitutional. Binabawal po yan sa batas pala. At hindi natin alam kung nasaan ngayon si overall Deputy Carandang. Kung mababalik pa po siya sa pwesto, I don't know. Pero the fact of the matter is, yung ginawa ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kanya, dahil disclose ni Carandang yung mga bank accounts, bank transactions ni dating Presidente Rodrigo Duterte at kanyang pamilya, ay hindi daw dapat yun na ginawa. Ngayon, ang tanong, paano to? Anong implikasyon nito doon sa testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes IV? The same. Ano yan? Alam na po natin na yun pala lumalabas dahil sa AMLA. Sinabi doon sa hearing na nagpatotoo sa sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. 10 years po hinintay ni Trillanes yun. 2016 pa po yun eh. Ito pong 2018, ito po yung mga times na yun nga, siya rin po, itong si Carandang ay nagpapatotoo doon sa Trillanes statements or allegations.
So ngayon na in-overturn ng Supreme Court yung utos na dismissal dati dyan kay Carandang, it lends more strength and credibility doon sa sinumpaang salaysay ni Antonio Trillanes na binakapan na earlier ng AMLC. Patungkol sa mga bank accounts, bank transactions, bank dealings ng pamilyang Duterte. Lahat sila. Si Digong, si Sara, yung asawa niya, si Polong, yung common law wife, apil na si Kitty, si Baste, sila. So yun, hintayin na lang po natin kung mag-comment si dating Deputy Ombudsman Carandang patungkol sa ito. Bago lang po ito. Ngayon po ay Sabado. Siguro mamaya-maya baka lumabas na po si Carandang kung asan siya. Kakulango.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang